Hello, kumusta mga paps? Usapang electronics naman tayo ngayon. May pinaya sa aking Astron CRT TV dito. No power daw siya, sabi ng may-ari. Try natin siyang i-switch on. Wala siyang indicator light na kulay red sana na nagpapakitang meron siyang power sa primary, dun sa power supply. Kahit anong gawin natin, walang lumalabas. Tara, simulan na natin mga paps. So ayan mga paps, tinanggal ko na po yung plastic cover sa likod. Di ko na kasi pinakita kasi mahirap. Nagbabaklas habang nakahawak sa cellphone, wala kasi akong tripod eh. Tapos nilinisan ko na rin siya kanina, malikabok siya. Tapos ipupesto na natin siya dito. Una nating titesteran dito mga paps yung itong cord wire. Tanggalin muna natin siya. Tapos tanggalin natin lahat ng nakasagabal. Pati itong sa digosin niya. Tanggalin rin natin. Tapos ipupesto natin ng maigi. Para pag nagtester tayo, maayos siya. Ganyan. Tapos gagamit tayo ng multi-tester. Tapos isi-set natin siya sa ohm meter. Sa continuity niya, titingnan natin kung meron siyang continuity. Ganyan mga paps. Tumutunog siya kasi may continuity. Kunin na natin yung magkabilang dulo ng wire, as yung nakasaksak dun sa dun sa board. Tapos huwag kakalimutan i-switch on yung switch nya, kasi pag naka-switch off yun, mawawalan ng continuity yun kasi naka-switch off siya. Ito nga pala, nahanap ko na yung sirang pyesa nito mga paps. I-explain ko sa inyo kung paano ko nahuli yung yung sirang pyesa. Kung nakikita nyo, nakaset na yung multi-tester ko sa continuity buzzer. Mag-buzzer yan. Kunin natin yung magkabilang dulo ng cord wire natin. Tusok natin dito sa isa. Tapos dun sa plug na yung isang terminal, yung test probe natin. Huwag natin pala kakalimutan i-switch on tong switch ng TV mga paps. Kasi pag naka-switch off yan, maka-cut off siya. Wala siyang continuity. Kaya switch on natin muna. Yan. Yan, testing na natin. Tusok natin dito sa isang terminal, tapos dun sa plug. Kapay natin. Yun, meron siya mga paps, may continuity. Tapos dun sa isang terminal naman, tapos ilipat natin yung isa. Yun, meron siya. Ibig sabihin good siya mga paps. Pasensya na mga paps, marumi yung fingernails natin. Gago! Kinabit ko kasi yung manual clutch conversion ng XRM ko kahapon, kaya mahirap tanggalin yung mga sumiksik na langis sa fingernails natin. Ngayon, lipat naman tayo dito sa primary power supply. Makikita nyo yung puti na guhit yan sa board. Yan yung pagitan ng primary power supply at sa secondary. Makikita nyo dito sa likod paps, yung kulay itim na yan. Yan yung power supply nya. Yan, diretso na yan. Tapos dito tayo maghanap ng mga shorted na components, kasi putok fuse kasi ito eh. Ibig sabihin meron siyang short, kaya pumutok yung fuse natin. Kailangan nating testerin muna dito pag okay yung cord.
puputok rin to, sayang lang. Pero pag no power lang, madali lang siyang ayusin. Dito lang siya sa primary. Dito lang tayo magpo-focus. Tapos okay na siya. Ang ginawa ko pa kanina, tinester ko na doble to kung may leak siya. Sinet ko siya sa diode tester. Yan, diode tester. Ito talaga yung pang test ng diode kung may leak siya, kung may reading wala. Pakita sa inyo. Hirap nang walang camera, guys. Anong parahawak ng camera? Wala kasi akong tripod. Yan, sample yan. Mapapansin siya wala siyang reading. Open line sa kanya, OL. Tapos, re-reverse natin, babalik ta rin natin siyang ganun. So, pabaliktad na yung trace test probe ko. Dati yung red, nandito sa taas. Tapos itong black, nandun sa baba. Nasa anode. Yun, may reading na siya, 0.5. Ganyan lang, guys. Okay, mas maganda tanggalin nyo siya sa mismong board niya. Mas maganda kasing tanggalin siya sa mismong board niya kasi yung iba, merong mga naka-parallel at naka-series na mga resistor, kaya yun nagre-reading pa rin siya. Kaya ang ginawa ko kanina, may na-read ako dito kaninang may leak siya, may reading siya dito sa diode tester ko. Forward at reverse meron siya dito. Kaya ginawa ko, tinanggal ko na lang siya. Tapos, pinulot ko yung isang pa, tinas ko, tinanggal ko sa board, tapos yung isang pa niya nakakabit pa rin. Tinester ko siya. Ayun, wala naman. Tapos, tinester ko dun sa mismong board niya, kung saan siya nakasolda. Talagang mayroon siyang reading. Kaya, normal lang yun. So, pag okay na yung mga diode, mga paps, itong mga diode na mga to, yung mga yan, lahat ng mga diode dyan. Tapos tong transistor, pag okay na yan, lilipat tayo dito sa regulator. Dito na tayo. Kasi natester ko kung kanina dito tinester ko to, may short siya. Tapos lilipat tayo dito, magbubukas tayo dito sa regulator. Nakakabit siya sa board kanina, tinester ko, shorted siya, kaya ito na yung alam kong dahilan. Kasi ito yung madalas nasisira pag no power siya regulator, tapos rectifier diode, tapos inner diode, yung mga transistor dito sa primary. Tapos itong mga resistor, kung minsan meron ding short dito, bumababa masyado yung reading niya, o kaya ino-open siya, yung mga yan. Pero yung mga na-experience ko, nakaramihan na putok yung mga shorted na diode Tapos tong regulator talaga. Yan. Yan lang tayo. O kaya dito naman tayo sa sa main capacitor, kung mababa na yung capacitance niya. Magpa-power siya pero mamamatay agad. Pero to kanina kasi talagang putok malayo na ito yung sakit. Dito talaga siya, shorted sa regulator. Kaya pinalitan ko na lang siya. Papakita ko sa inyo yung pinalitan kong regulator. Ito na siya. D5011. Tapos sisit natin ulit yung tester natin sa continuity. Dun sa buzzer. Sa shorted. Sa pang-test ng shorted. Mukhang sira na yata tong tester ko.
Titesterin na natin siya. Pasensya na, marumi yung daliri ko guys. Nag-ayos kasi ako kahapon ng motor ko. Kinabitan ko siya ng clutch, manual clutch. Ito. Papansin nyo, lahat ng pan ito, pag titesterin ko to, magbabaser siya. Shorted. Yun. Tapos to shorted. Yun. At balibalik ta rin ko yan. Shorted pa rin eh. Kahit anong position. So ito lang yung pinalitan ko. Kaya titesting na natin siya kung okay siya, gagana naman siya. Tapos ginamperan ko na rin yung fuse, yung malit lang na wire. Yun, kumuha ko sa hibla ng wire na yung maninipis, yung hibla lang para is na may short pa rin, puputok siya, makakat siya. Pag mataba kasi na wire, hindi siya cut off, hindi siya mapuputol, kaya mas maraming masisira sa TV. And guys, kabit ko muna, papakita ko sa inyo kung okay na siya. So ayan, nakabit ko na lahat ng mga connections. Tapos titesting na lang natin. May ginawa pala ako dito ang saksakan ko. Ano siya? Yung bahay niya sirang speaker lang. Tapos kumuha ako ng tinapon nilang mga saksakan, kinabit ko. Tapos may transformer siya sa loob na 220, 110 yung output niya. Kasi pag 110 lang mas maganda pag nag-ayos kayo, para lalo na yung may mga shorted, hindi mas lalong lalala yung mga sira pag nag-ayos kayo. Saksak natin. So yun, sasaksak na natin. Hirap talaga ng walang tripod, guys. Hawak yung isa sa camera tapos gumagalaw yung isang kamay. So ayan, okay na siya guys. Kung nakikita nyo may kulay-kulay dito, mamagnet na lang natin yan para matanggal. Meron akong gamit dito ng magnet, nakabitan ng mga tornilyo. Kinapitan siya ng magnet, ganun siya.